Magandang araw po sa'yo, Sir Dan. Rona nga po pala. Nais ko lang ding ibahagi sa inyong channel yung naging karanasang ito ng pinsan ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Loisa. Itong ibabahagi ko ay karanasan nila ng kanyang nobyo na papangalanan na lang din nating Jack. Nangyari po ito sa Eastern Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin yung eksaktong lugar upang wala tayong maging problema pa. Ayaw sanang payagan noon yung aking pinsan ng kanyang mga magulang. Ang sabi kasi nila ay probinsya ng mga aswang ang kanilang pupuntahan. Siya nga pala mula pagkabata ay sakitin na at sinasabi nilang mahina yung dungan ni Loisa. Nag-aalangang pumayag yung mga magulang nito. Dahil doon ay nagkaroon sila ng halos 1 linggong tampuhan. Hindi kumain yung aking pinsan at madalas ay nagmumukmok na lamang ito sa loob ng kanyang kwarto. Gawa nito, ipinatawag na nga nila yung nobyo nito at kinausap patungkol sa plano nilang pagbabakasyon sa probinsya ng kanyang lola. Tumungo naman sa bahay ni na tita yung lalaking yon at kinausap nga sila ng masinsinan. Ipinagpaalam na nga rin nila ang aking pinsan na kung maaari ay pwede nitong isama. At sa pag-uusap nga nila ay nangako naman yung lalaki na hindi niya pababayaan si Loisa, kaya tuluyan na ring pumayag yung mga magulang nito. Pagkarinig naman ng aking pinsan na pinapayagan na nga siya ng kanyang ama't ina, ay napayakap pa nga ito sa mga magulang nito. Niyakap rin niya ang kanyang nobyo at nagpasalamat dito. Kinabukasan, gaya ng kanilang napag-usapan noon, ay lumuwas nga sila patungo doon sa probinsya. Nakapagpaalam na rin naman ng maayos yung aking pinsan, kaya hindi na nga siya pinigilan pa ng kanyang mga magulang. Subalit bago yun tuluyang umalis, pinaalalahanan nga nila ito na wag masyadong gagala sa lugar na iyon at wag nang magpapagabi sa labas. Ang sabi pa nga ng kanyang ina, kahit na moderno na ang panahon ay hindi pa rin mawawala ang mga usapin patungkol sa mga aswang na naninirahan sa nasabing lugar. Napangiti na lamang yung aking pinsan at nagpasalamat sa kanyang ama't ina dahil sa kanilang pag-aalala. Tumungo nga sina Loisa at ang kanyang nobyo sa probinsyang yon. Habang bumabiyahe noon ay naging panay yung pagkukwento ng lalaki patungkol sa lugar ng kanyang lola. Natuwa naman at nakaramdam ng pananabik si Loisa dahil doon. Nagtanong-tanong siya kung may mga tanawin doon na pupwede nilang pasyalan. Sinabi naman lahat ni Jack ang mga magagandang tanawin sa kanilang lugar. Mas nadagdagan pa nga lalo yung pananabik ng pinsan ko na makarating doon dahil sa mga kwento ng kanyang nobyo. Dumaan yung halos mahigit 6 na oras na biyahe noon. At nakarating na nga sila sa probinsya nito. Labis yung pagkamangha ng aking pinsan. Pero sa kabila nun, ay may naramdaman din siyang kakaiba. Ibang-iba kasi yung pamumuhay ng mga tao roon kung ikukumpara sa kanilang lugar. Subalit kahit na ganoon, nagmasid na lamang si Loisa sa kanila at hindi na nga sila pinunapa. Pagdating nila sa bayan ni na Jack, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras noon at bumiyahe na nga rin sila patungo doon sa nayon ng kanyang lola. May mga tricycle naman kasing naghahatid sundo sa mga pasahero, kaya hindi sila gaanong nahirapan. Noong nasa biyahe na nga ay panay pa yung tingin ng driver kay Loisa. Napansin naman yon ng aking pinsan, kaya sinabi niya yon sa kanyang nobyo. Sinabihan naman siya ng lalaki na wag na lamang pansinin pa yung driver na yon
dahil baka naninibago lamang ito sa kanya. Dagdag pa nga niya ay dayo lang kasi yung pinsan ko. Kaya ganoon talaga kapag may mga bagong salta sa kanilang lugar. Parang kakainin daw nila ng buhay sa kanilang mga tingin. O kung hindi man ay parang kikilatisin ka ng malala. Tumango lang naman si Loisa at hindi na nga binigyang toon ang nasabing driver. Hanggang sa tuluyan na nga silang makarating sa kanilang nayon. Pagkababa naman nila ay agad silang sinalubong ng mga tao na nakatambay sa isang tindahan. Isa-isa pa nga silang ipinakilala ng kanyang nobyo kay Loisa. Nalaman ng aking pinsan na puro tsuhin at tsahin pala yun ng kanyang nobyo. Bago sila tuluyang umalis ay napatitig pa nga yung isang tsuhin ng kanyang nobyo sa paalis ng tricycle. Walang ano-ano ay nagwika nga ito. Bakit siyang inyong nirentahan? Hindi ba ninyo alam yung bali-balitang aswang yung taong yon? Wika pangaraw ng tsuhin ng nobyo ng pinsan ko doon sa tricycle na kanilang sinakyan. Pagkarinig naman ng aking pinsan ng mga katagang yon, ay tila binalot daw siya ng kilabot. Parang binuhusan daw siya ng malamig na tubig dahil sa kanyang narinig. Naisip niya na baka yun yung dahilan kung bakit titig na titig sa kanya yung lalaking driver. Nako, kayo naman. Huwag na nga ninyong takutin yung bisita natin. Haka-haka lang naman yon. At kung totoo man ay hindi naman yun naatake. Takot yun na baka mabugbog siya rito. Saad naman daw ng isang tsahin ni Jack. At sumabay pangaraw sila sa paglalakad ni Loisa at ng kanyang nobyo. Hinatid na rin daw sila ng mga iyon sa bahay ng lola ng lalaki. Pagdating nga nila roon, ipinakilala kaagad ng lalaki si pinsan sa kanyang lola. At napag-alaman nga ng pinsan ko na ang pangalan pala ng matanda ay Guadalupe. Noong nagkakilala na nga sila, ikuwinento ng mga tsahin at tsuhin ni Jack ang patungkol sa sinakyang tricycle ng dalawa. Namulagat naman daw kaagad yung mga mata ng matanda at napabulalas. Diyos ko, kung alam lang ninyo kung sino yung sinakyan ninyo, baka hindi na kayo nagpahatid sa kanya. Sambit pa raw ng matanda. Napakunot noon naman yung nobyo ni Loisa at kaagad na nagtanong kung ano nga bang dahilan at bakit parang takot sila sa nasabing driver. Nang mga sandaling yon ay hindi naman nagatubiling magsalita ang matanda patungkol doon sa nasabing driver na iyon. Aswang siya. At madalas ay nang bibiktima ng mga dayo rito. Kung ako sa inyo, mas mabuting wag muna kayong lalabas tuwing gabi. Delikado kayo dahil nalaman niya kung saan kayo tumungo. Sambit pangaraw ng matanda. Napatango na lamang yung dalawa at sinabing hindi sila lalabas sa gabing yon. Dagdag pa nga ng mga tsuhin at tsahin ng lalaki. Magmamatsyag din daw sila sa paligid upang masigurong hindi sila aaswangin. Mga dayo raw kasi yung kadalasang pinupuntirya ng nasabing lalaking yon. Sa dahilang madali niyang matutunton yung bahay ng mga ito, gawa nang siya nga yung naghatid sa kanila. Nagkaroon pa raw ng munting salo-salo sa bahay ni Lola Guadalupe. Nagkainuman daw yung mga lalaki. Subalit bago pa sila tuluyang malasing, ay sinita raw sila ng matanda at sinabihang kinakailangan na nga nilang magbantay sa paligid. Ang aking pinsa naman ay nanatili sa tabi ng matanda at nakikipagkwentuhan dito hanggang sa tuluyan na ngang lumalim yung gabi. Nang nakaramdam na nga ng antok yung matanda, nagpaalam daw siya kay Loisa na matutulog na. At dahil puro lalaki naman yung umiinom sa labas ay nagpasya na nga rin yung pinsan ko na pumasok na lamang ng kwarto kung saan nga sila nananatili.
Pagkarating niya sa loob ng kwarto, sinubukan niyang mahigati pikit ang kanyang mga mata. Ramdam kasi niya yung pagod dahil sa mahaba nilang biyahe. Nasa kalagitnaan daw siya ng pagpikit ng kanyang mga mata at paghihintay na antukin nang may marinig siyang kaluskos sa mismong ilalim ng kanilang kwarto. Ang pwesto noon ng aking pinsan ay nakatihaya, kaya sinubukan daw niyang dumapa ng sa gayon ay marinig niya talaga kung sa ilalim nga ba ng bahay nagmumula yung ingay. Yung bahay po kasing ito ay merong silong. At saktong pagkadapa raw niya noon, nang may mapansin siyang tila sumusundot sa kanya mula sa ilalim. Dahil yung siwang daw ng sahig sa bahay ni na Lola Guadalupe ay halos kasya nga yung isang daliri ng tao. Nung una ay hindi yun pinansin ng aking pinsan at hinayaan na lang daw muna nito. Subalit habang patagal ng patagal ay tila naiinis na raw siya doon. Parang ang init din daw ng panahon noon. At kahit anong gawin daw niya ay hindi nga siya dinadalaw ng antok. Dinagdagan pa yun ng kung anumang sumusundot-sundot sa kanya mula sa silong. Noong mga panahong yon ay napamura na daw si Loisa at susubukan sana niyang tignan kung sino nga ba yung nasa ilalim. Dahil talagang naririnig pa rin daw niya ng mga oras na yon yung ingay na nagmumula doon. Subalit noong akmang tutupiin na nga sana niya yung banig para malaman na talaga kung sino nga ba yung nasa ilalim, ay nakarinig daw siya ng mahinang paghuni doon. Doon mismo, sa ilalim ng bahay, na sigurado na nga talaga siya na merong kung ano doon. Nung una daw ay nakala pa niyang baka kung anong hayop lamang yung naroroon. Subalit habang tumatagal ay nakakaramdam na raw siya ng kakaiba dahil parang merong mali sa ingay na kanyang naririnig. Sinubukan sanang sumigaw ng aking pinsan noon, pero nag-alangan siya na baka hindi magandang ideya iyon. At nanunuyo rin daw yung kanyang lalamunan noon na kahit parang mahinang ungol ay hindi daw niya magawa. Walang ano-ano. Nagulat si Loisa nang may kung anong lumusot sa kanyang gamit na manipis na banig. Hindi nakagalaw yung pinsan ko sa kanyang nakita. Lalo na nga nang magsimulang gumalaw yung nasabing bagay. Nanginginig yung buong katawan ng pinsan ko noong mga sandaling yon. Habang nakatitig sa malaahas na bagay na tila nababalot ng malapot na likido. Doon nga siya nagkaroon ng kutob na baka dila na raw iyon ng aswang. At habang nasa ganong sitwasyon, ay naririnig niya yung paghuni doon sa silong na parang natutuwa pa raw yon. Walang ano-ano. Tuluyang napatras at napalis sa kanyang pwesto yung aking pinsan noong marinig nga niyang nagmura yung mga kalalakihang umiinom sa may labas ng bahay. Doon na nga raw siya nakalapit sa pintuan at bago pa man siya tuluyang makalabas ay nakita niyang may humawi sa banig. Dahil madilim nga sa silong ng bahay ni Lola Guadalupe, wala siyang ibang nakita roon kung hindi yung pares ng mapupulang mga mata na nakasilip. Muli daw na napamura yung mga kalalakihang nasa labas. Narinig na nga ng aking pinsan na nagkukumahog yung mga ito sa kanilang pagtakbo na parang may kung anong hinahabol. Ilang sandali pa ay narinig din ni pinsan ang pagsigaw ng isang tsuhin ng kanyang nobyo na noon ay nasa gilid lamang daw ng bahay nila at nakasilip na daw sa may silong. Noong mga panahong yon, nakita ng pinsan ko na umalis yung dalawang mapupulang mata na wala raw yun bigla.
at nawala na rin daw yung animoy na kalusot na dila doon sa may siwang. Ngunit ganoon na lamang yung pag-aalala ng aking pinsan nang marinig niya ang boses ng kanyang nobyo na tila nagmamadali rin. Dulot ng kanyang pagkakuryoso ay sumilip daw siya sa siwang. Ngunit wala siyang nakikitang nilalang doon. Kahit na nanginginig na nga yung buong katawan, ay lumapit daw siya sa bintana at pagkadungaw daw niya roon, ay nakita niya ang tsuhin ng kanyang nobyo at kasama nito ay may kung ano silang pinaliligiran. Sinipat daw yon ng maigi ni Loisa hanggang sa makita nga niya ang isang mabalahibong nilalang na parang aso kung gumalaw. Nagsigawan daw sina Jack noong mga panahong yon, habang may hawak-hawak silang kani-kanilang mga pamalo. Akmang susugod pa raw sana yung nilalang sa isang tsuhin ng nobyo ni Loisa. Pero pinagtulungan daw nilang tagain yon at paluin yung mabalahibong nilalang na iyon, hanggang sa tuluyan nga yung madapa at mapahandusay sa lupa. Kahit na halos mamatay ng araw yung aswang na iyon at hindi na makabangon, ay hindi raw sila tumigil sa pagpalo rito at pati na rin sa pagtaga. Kita rin daw ni Loisa na tumutulong din yung kanyang nobyo sa pagpatay doon sa nilalang na iyon. At nang lumaon, hindi na nga nakagalaw pa yung nilalang at inisip ni Loisa kung patay na nga ba yon o baka nawalan lamang ng malay. Nagpalitan daw sila ng opinyon kung ano nga ba yung gagawin nila doon, hanggang sa magsalita na nga raw yung isang tsuhin ng nobyo ng pinsan ko. Sinabi raw nito na dadali nila ang naghihingalong aswang sa mismong baryo nito, at sa paraan daw na iyon ay malaman ng mga taga roon na merong aswang na naninirahan sa kanilang nayon. Pumayag naman daw silang lahat. Subalit, nagpaiwan daw noon si Jack sa bahay ng kanyang lola upang masiguradong ligtas yung pinsan ko at yung kanyang lola. Pagpanik daw ng nobyo ng aking pinsan, ay agad raw siyang nagtanong kung kamusta nga ba ito. Nanginginig man noon, ikwinento ni Loisa yung kanyang nakita at narinig. Humingi naman ng pasensya yung kanyang nobyo dahil hindi kaagad ito nakaresponde. Sinabi naman ng aking pinsan na okay lang yon dahil nagawa naman nilang hulihin yung aswang na yon. Tinanong pa nga niya ito kung ano yung gagawin ng mga tsuhin nito doon sa nilalang na yon. Kaya sinabi daw ni Jack na dadali nila yon sa kabilang baryo kung saan nga nakatira yung nasabing aswang. Noong mga panahong yon, nagwika rin yung nobyo ni Loisa na natatandaan daw niya yung suot na kwintas ng driver na magkatulad daw sa kwintas ng aswang na iyon. Nang mga sandaling yon, sumabat na rin sa usapan nila si Lola Guadalupe. Sinabi raw ng matanda na ganoon daw talaga yung mga aswang. Kapag nagpapalit daw sila ng anyo, ay may isang bagay daw na pagmamay-ari nila yung naiiwan sa kanilang katawan. Ang ilan daw ay hindi lamang napapansin kaya hindi sila nahahalata. Subalit may mga bagay rin daw na talagang kapansin-pansin, kaya malalaman at makikilala kung sino nga ba talaga yung aswang. Pagkabalik ng mga tsuhin ng nobyo ni pinsan, sinabi nilang hindi na umabot sa kabilang baryo yung aswang na iyon at namatay na raw habang nasa daan sila. Yun nga raw yung kanilang sinabi. Pero nang lumaon, ay inamin nga nilang pinatay nila yung nilalang na iyon nang madako sila sa bahagi na walang gaanong kabahayan. Dagdag pa nga nila, sa paraang yun daw, ay hindi na makapangbibiktima pa yung nasabing aswang na siyang driver pala na naghatid kina Loisa. Minsan daw talaga ay kailangang tiisin mo yung awa na yung nararamdaman
upang gawin yung kung ano naman talaga yung nararapat sa isang aswang. At dahil nga sa nangyari ay hindi nagtagal sina pinsan doon sa bahay ni Lola Guadalupe. At makalipas yung 2 araw ay nagpasyang araw silang umuwi. Baon nila yung karanasan na kailanman ay hindi nila malilimutan sa kanilang buhay. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat. Nais ko lang na ikwento sa inyo ang naging karanasan ng aking mga magulang nung maliit pa lamang ako. Noong mga panahong yon, nasa 8 buwan daw ako at natututo pa lamang na tumayo. Ito ay naikwento lang sa akin ng aking ina nang minsan akong magtanong sa kanya patungkol sa kanilang mga karanasan sa aswang. Siya nga pala, tawagin niyo po akong Mario at nakatira dito sa isang bayan sa bahagi ng Aklan. Marahil ay may ilan sa atin na hindi pa rin kumbinsido patungkol sa presensya ng aswang sa paligid. Ngunit kung ako yung tatanungin, totoo sila. Minsan ay nakakasalubong lang natin sa daan at kung minsan naman, nakakasama pa siguro natin sa loob ng ating bahay. Ang bahay na aming tinitirhan noon ay nakaangat sa lupa. Yun po bang merong silong? Bale, tipikal talaga na pang-probinsya yung nasabing tirahan, na yun pong merong papag. Sa kaparaan na ngayon daw, hindi madaling makakaakyat ang mga mababangis na hayop at maging yung mga aswang na nauso na rin daw noon sa aming lugar ng panahong yon. Takot din sila nanay noon, lalo pa at maliit pa lamang daw ako nang manalasa raw sa mga liblib na baryo yung nasabing nilalang. Isang araw, dahil yun nga yung araw ng palengke sa aming bayan, market day kumbaga, pumunta nga yung aking ama sa pamilihan para bumili ng aming mga kakailanganin. Pagkatapos ng mamili, agad naman siyang umuwi. Subalit, may nakasalubong daw siyang isang pulubi sa kanyang daan. Tinanong daw niya yon kung taga saan ba talaga ito. At nang malaman nga ng aking ama kung saan nakatira yung nasabing tao, ay sinabihan niyang marami siyang kamag-anak doon sa lugar na kanyang pinanggalingan. Namulagat naman daw agad yung mata ng pulubi at sinabing malayong kamag-anak pala niya yung aking ama. Magkahalong tuwa at awa yung naramdaman ng tatay ko ng mga sandaling yon. At sa halip na iwan na lamang yung pulubi na pakalat-kalat sa kalye, niyaya niya ito na pumunta sa aming bahay para man lang makakain ng maayos na pagkain. Hindi naman daw tumanggi yung pulubi at sumama ito kay tatay pauwi. Malayo pa lang noon yung aking ama, nakadungaw na raw sa bintana si nanay. At nagtaka nga ito dahil may kasama itong matanda na marumi yung damit at parang wala sa ayos yung itsura. Ayon pa sa aking ina, ay nakaramdam daw siya ng kaba dahil iba daw yung pakiramdam niya sa matandang yon. Bago salubungin yung aking ama sa pintuan, ibinalik na muna raw niya ako sa loob ng silid. Nang sa gayon, ay hindi nga ako makita ng matanda. Noong may pasok na nga ako ni nanay sa kwarto, lumabas daw ito at magiliw raw niyang sinalubong sina tatay. Ngunit ganoon na lamang yung pagtataka ng aking ina dahil parang may kakaibang pakikitungo yung matanda sa kanya. Ipinakilala nga ni tatay yung matanda kay nanay at sinabing isa yon sa malayo nilang kamag-anak. Pinapasok naman ni nanay yung matanda at binigyan ng makakain. Habang kumakain noon, ay naging panay yung pagsinghap ng matanda. Subalit, nang mapansin niyang nakikita ni nanay ang kung anumang kanyang ginagawa,
ay tumigil daw yon at agad na nagtanong-tanong kay tatay patungkol sa kanilang buhay. Nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina tatay at yung matanda nang biglang napatingin sa aking ina yung matanda at nagwika. "Mukhang kakapanganak mo pa lamang ah. Ilang buwan na ba yung sanggol ninyo?" Tanong pa daw nito. Napalunok naman ng kanyang laway yung aking ina at nag-alangan na sumagot doon sa matanda. Ngunit nang mapansin ni tatay na hindi nga nagsasalita yung nanay ko, ay siya na nga raw mismo yung nagwika. Sinabi niyang nasa 8 buwan pa lamang ako noon. Agad na napatitig kay nanay yung matanda at ngumisi nang halos umabot na daw sa kanyang tenga. Dulot nga ng takot ng aking ina, ay mabilis raw itong umalis at pumasok sa kwarto. Ipinagpatuloy naman daw ni na tatay at ng matanda ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa tuluyan na ngang nagpaalam yung pulubing yon kay tatay. Bago pa yon umalis, nagwika raw siyang wag basta-bastang igagala sa labas yung bata. Lalo na kapag sasapit daw yung dilim. Sinabi nito na delikado raw kapag ginawa nila yung nasabing bagay dahil mabango daw yung mga sanggol sa pangamoy ng mga aswang. Nagpasalamat naman yung aking ama at tinatid nga sa labas yung matanda. Makalipas lamang yung ilang sandali na nakaalis na nga rin yung pulubi, ay biglaan daw akong umiyak ng umiyak. Tinawag ni nanay yung tatay ko at sinabihan siyang hindi daw ako mapakali sa aking higaan. Todo pa rin yung iyak ko ng mga sandaling yon. Kaya pumunta na nga raw yung aking ama sa kwarto at kinarga ko. Siya na mismo yung humeli sa akin noon. Hanggang sa mapansin nilang parang panay raw yung hawak ko sa aking tiyan. Naisip nilang dalawa na baka sumasakit yung tiyan ko. Kaya naman, napagpasyahan nilang pahiran ako ng langis ng sa gayon ay kumalma raw yung aking nararamdaman. At sa kabutihang palad naman, ay tumigil nga raw ako sa kakaiyak at muli ay natulog na ng mahimbing. Labis daw yung kanilang pagtataka sapagkat sa mga ganoong oras raw ay bibong-bibo ako. Pero inisip na lamang daw nila na baka napagod lamang ako ng nakaraang araw at hinayaan lang nila akong makatulog. Kinagabihan, pagsapit pa lamang daw ng 6:00 ay nagsimula naman daw akong umiyak. Parang may kung ano raw akong kinatatakutan o nararamdaman. Sinabi ni tatay na sa oras na hindi ako tumigil sa kaiiyak hanggang mag 8:00 ay dadali na raw nila ako sa albularyo. Sa kabutihang palad naman daw noon ay tumahimik naman daw ako at muli ay natulog na rin ng mahimbing. Dahil doon, hindi na nga rin nag-alala pa yung aking mga magulang at nagpasya rin silang umidlip na lang din habang katabi yung aking kuna kung saan nga ako naroroon. Napakalalim daw ng pagtulog ni tatay noon. Subalit yung aking ina naman ay panay daw yung gising na animoy nababalisa kahit hindi naman niya alam kung ano nga ba yung dahilan. Habang nakahiga ay napaisip raw siya hanggang sa madako yung kanyang pag-iisip doon sa pulubing dinala ni tatay sa aming bahay. Nasa kalagitnaan na siya noon ng kanyang pag-iisip nang may maulinigan siyang mahinang yabag sa may silong ng aming bahay. Lumakas nga yung kabog ng dibdib ng aking ina. Kaya naman, sinubukan niyang sumilip sa may siwang ng sahig. Sa unang pagsilip daw nito, ay wala naman siyang nakita. Nanatili siya sa ganong posisyon
hanggang sa halos magtatatlong minuto na nga raw siyang nakasilip doon sa may siwang. Noong mga panahong yon, sinipat niya ng maigi yung silong ng aming bahay hanggang sa may mapansin daw siyang gumagalaw doon. Dahil malamlam yung liwanag na nagmumula sa gasera namin na lumulusot lamang ng bahagya doon sa siwang, hindi gaanong napansin ng nanay ko kung ano nga ba yung gumagalaw. Ayon pa nga sa aking ina, parang kung anong hayop daw yon na nakaupo lamang sa may silong habang nakatingala sa aming kwarto. Lalo pang kinabahan yung aking ina nang mapansin niyang umaangil yung nasabing nilalang habang may kung anong ginagawa. Noon lang din daw niya napansin na mahaba raw yung dila nito at ang ginagawa niya ay sinusubukan niyang palusutin yon doon sa may siwang. Niyugyug nga ng aking ina yung tatay ko noon. Ngunit kahit anong kanyang gawin, hindi raw yun nagigising. Batid niya sa kanyang sarili na inaaswang na nga sila noon. Dahil sa kanyang takot, sumigaw raw siya ng ubod ng lakas at sinampal pa yung aking ama. At sa kaparaan na ngayon, agad namang naalimpungatan yung tatay ko at tinanong si nanay kung ano nga bang nangyayari. Hindi naman tumugon yung nanay ko at sa halip ay ngumuso daw siya sa sahig at pinagpag yung kanyang damit na parang tarantang-taranta. Binibigyan na nga ng senyales ni nanay yung tatay ko noon. Kaya't sinubukan ding sumilip ni tatay doon sa may siwang at napamura siya ng pabulong nang makita raw nito ang isang itim na nilalang na nakaupo raw habang nakatingala sa amin. Noong mga panahong yon, mabilis na kinuha ni tatay yung kanyang baril. Sumilip ulit siya sa may siwang at hanggang sa mga panahong yon ay naroroon pa rin yung nilalang sa ilalim. Napamura ng malakas yung aking ama at nagbanta sa kung sino man o anumang nilalang na nasa silong ng aming bahay. Sa oras na hindi ka umalis dito, papuputukan kita at sisiguraduhin kong kakalat sa lupa yung utak mong hayop ka. Sigaw pa raw ni tatay noon at sinundan daw niya yon ng pagmumura. Sa halip na umalis, nakarinig na lamang daw sila ng kaluskos at angil na parang sabik na sabik pa sa kung anumang mangyayari. Patuloy pa rin daw na sinusubukan ng nasabing aswang na ipasok doon sa siwang ng sahig ang kanyang dila. Ngunit medyo dikit-dikit daw yung kawayang sahig namin at nahirapan daw siya ng bahagya sa kung anumang kanyang binabalak. Muli pang napamura yung aking ama at nagbanta. Itinaboy niya yung aswang. Subalit, baliwala lamang yun doon sa nilalang na yon. At dahil nga sa galit na kanyang nararamdaman, bumaba si tatay at sinilip yung silong ng aming tirahan. Sa unang pagsilip niya ay wala siyang nakikita. Ngunit nang silipin daw niyang maigi yon, ay doon na nga siya nakakita ng itim na nilalang na parang anino lamang. Pero kahit na ganon, ay batid ng aking ama na isang aswang yon na nagnanais na mangbiktima sa akin. Muli pang sinigawan ni tatay yung aswang. Pero napalingon lamang daw yon sa kanya at muli ay ibinalik ang pansin doon sa siwang ng sahig. Nang mga panahong yon, napansin ng aking ama na naglalaway na nga yung aswang at nagbabago na
ang kanyang mga mata. Kita rin ni tatay noon na parang panay yung kanyang pagkalmot sa lupa, na tila sabik na sabik sa kung anumang kanyang ninanais na gawin. Muli siyang binantaan ng aking ama, at noong hindi pa rin yun nakikinig ay pinaputukan na raw siya nito. Sinadya ni tatay na huwag nang patamaan yung aswang, pero ganoon na lamang yung takot ng nilalang dahil sa pagputok ng baril. At mabilis nga raw itong lumabas sa silong ng aming bahay. Hindi siya pinatamaan ni tatay dahil nag-alinlangan din daw yung tatay ko noon na baka tao pala yon at baka madisgrasya nga niya yung taong yon. Mahirap na kapag nakapatay din si tatay eh. Inakala nga ni tatay na aalis na raw talaga yon. Ngunit napamura daw siya ulit nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa bubungan. Alam ng aking ama na lumipat lamang yun ng pwesto, kaya mas lalong sumidhi pa yung galit na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Noong mga panahong yon, buong tapang na umakyat yung aking ama doon sa bubungan. Hindi nawawala sa kanyang bibig yung pagmumura sa aswang na noon ay pilit na tinutuklap yung yerong atip ng aming bahay. Pagkaakyat na nga ng aking ama doon sa bubungan, nakita niyang abala yung aswang at parang nagmamadali sa kanyang ginagawa. Dahil doon ay walang pagdadalawang isip na pinaputukan ulit yun ni tatay. Tinamaan daw yung aswang sa pagkakataong yon sa may bandang hita. Kaya napaungol na lamang daw ito na animoy labis ngang nasaktan nang tamaan ito ng bala. Hindi pa rin tumigil yung aswang sa kung anumang kanyang ginagawa. Kaya sa ikalawang pagkakataon ay pinaputukan ng aking ama yung aswang na iyon at pinatamaan niya sa kabilang hita pa nito. Umatungal daw yon at napatitig ng mabalasik sa aking ama. Dahil doon, muli raw siyang binaril ni tatay at tinamaan daw yon sa kanyang tiyan. Kita ng aking ama kung paanong tumilamsik yung dugo ng aswang sa aming bubungan. Lalapitan sana niya yung nilalang para tignan yon. Subalit mabilis raw na kumilos pa rin yung aswang na yon. Sa hindi inaasahan ng aking ama, naging isa raw yung malaking pusa at mabilis raw yung lumundag. Dahil doon ay mayroong pagmamadaling pinagbabaril ng aking ama yon. Nakatatlong putok pa raw siya ng kanyang baril at sa kanya raw na pagkakita ay tinamaan pa raw niyang muli yung hayop na yon sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Dahil sa ginawang yun ng aking ama, ay tuluyan nga raw na natumba yung hayop na yon at gumulong raw pa ibaba. Habulin pa raw sana ni tata yon, pero nakarinig daw siya ng mabibilis na mga pagyabag ng paa. Nung bumagsak nga yung hayop, nabatid niyang nagawa pa rin po nitong tumakbo. Ganoon na lamang yung pagtataka niya dahil alam niya sa kanyang sarili na nagawa niyang tamaan yun ulit at may sugat rin yung magkabilang hita nun. Hindi makapaniwala si tatay kung paano pa rin nagawa ng aswang na makatakbo. Doon na pagtanto ni tatay na hindi talaga basta-basta ang mga aswang. Napakatibay ng mga ito. Subalit kahit na ganoon, ay nakampante naman siya na hindi na sila gagambalain pa ng aswang na yon ng gabing yon. Muli ay pumasok nga siya sa aming bahay at sinabihan si nanay na nagawa nga niyang itaboy yung nilalang. Sinabi ni nanay yung patungkol sa pulubi na kanyang dinala sa bahay
At ayon pa sa aking ina, malakas raw yung kanyang kutob na aswang yon dahil hindi makatitig ng diretso sa kanya. Nung sumunod na araw, sinubukan ni tatay na pumunta sa bayan. Nagtanong-tanong raw siya sa nasabing pulubi hanggang sa nabalitaan nga niya na may nakakita raw na naglalakad ng paika-ika yung pulubing yon dahil duguan daw yung iba't ibang parte ng katawan nito. Sinabi rin ng mga nakakita kung saang bahagi ng katawan ng pulubi yung pinanggagalingan ng dugo. Noon din ay napagtantungan ng aking ama na ang pulubing yon ay isang aswang at yun yung umatake sa kanila. Napamura nga siya at naisip na baka nagkunwari lamang yung pulubi na kamag-anak nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay parang naunahan daw siya nito ng dungan at naniwala naman siya agad at sinama pa niya sa bahay namin. Magmula po noon, nadala na rin po yung aking ama at hindi na nga siya nagdadala pa ng bisita sa aming bahay. Lalo pa't hindi naman niya gaanong kakilala. Hanggang dito na lamang din po ito. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwentong ito. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Maximo, taga Negros. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang personal na naging karanasan ko sa aswang nung binata pa lamang ako. Sa edad na 19 na taong gulang, nahilig akong makipagbarkada sa mga kaedad ko sa aming baryo. Dahil doon, nakikipagsabayan ako sa kanila kapag may inuman at kung may mga lugar man na nais puntahan. Hindi lamang sa bagay na yon ako nahilig, kasama ang mga barkada ko kung hindi pati na rin sa pangingibang baryo para lamang makipagpustahan sa mga palarong nagaganap roon. Isang araw, nagkasundo kaming magbabarkada na tumungo sa kabilang baryo upang puntahan yung kanilang palaro. At dahil alas 4 pa naman ng hapon yung alis namin, napagpasyahan ko lang na matulog muna at magpahinga. Mga bandang alas 2 po ng hapon nang magising ako. At dali-dali akong naligo at nagbihis. Nang matapos na ay nagtungo na ako sa tambayan naming tatlo at hinihintay na lamang yung dalawa kong kaibigan doon. Hindi naging matagal yung aking naging paghihintay sa kanila dahil dumating din naman kaagad silang dalawa. Tara na! Yaya ko pa sa kanila at nagsimula na kaming maglakad patungo sa baryo na aming pupuntahan. Kahit kasi kabilang baryo lang po yon ay medyo may kalayuan din yung aming lalakarin. Nang nasa kalagitnaan na kami ng daan noon, may nakasabay kaming dalawang lalaki. Nagkatinginan pa kaming 5 at nakaramdam ako ng inis dahil sa pamamaraan nila ng pagtitig. Animoy kinukursonada nila kaming tatlo. At lalong-lalo na ako. Napalunok pa ako ng aking laway noon nang magtama yung aming paningin ng isang lalaki. Agad din niyang nilis ang kanyang paningin na parang iniwasan niyang makita ko ang kanyang mga mata. O talagang malikot lang ang mata nito. Nang mga panahong yon, napatawa na lang kami dahil biglang nadapa si Leo na isa nga po sa mga kasama ko. Napalingon sa amin yung dalawang lalaking yon at marahil ay inisip nilang sila yung aming pinagtatawanan. Dahil ayaw naman namin ng gulo, hindi na lang namin pinansin yon at nagpatuloy na lang sa aming paglalakad. Tumigil din sila sandali, kaya kami na nga yung nauna sa paglalakad. Makalipas nga yung mga 3 minuto, napalingon ako at nagulat dahil biglang nawala yung mga lalaking yon. Hindi ko maiwasan ng mamangha dahil sa bilis ng kanilang paggalaw. Samantalang bago pa yon, naririnig ko pang merong naglalakad sa aming likuran. Saan kaya sila nagpunta? Tanong pa ni Leo.
Napakibit balikat naman kami ni JD, yung isa ko pang kasama. Dahil hindi rin namin alam kung saan nagtungo yung dalawang lalaking yon. Hayaan na lang natin sila. Sabi ko pa sa aking mga kaibigan na tinanguan na lamang nilang dalawa. Nakarating na nga kami noon sa baryong yon at naabutan naming nagsimula na nga yung palaro. Dahil doon, nanood na lang muna kami. Hindi pa ganun karami yung mga taong naroroon. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Hanggang sa nahagip ng aking paningin yung dalawang tao na pamilyar sa akin. Kaagad kong kinalabit yung dalawa kong kaibigan at tinuro yung dalawang lalaki sa kabilang pwesto. Hindi ba't sila yung mga lalaking nakasabay natin kanina? Tanong ko pa sa mga kaibigan ko. Tinignan naman nila ang dalawang lalaki at napatango sila bilang tugon. Hindi na lamang namin pinansin yon at tinuon na lang namin yung aming atensyon sa naglalaro ng volleyball. Nung magsisimula na nga yung kasunod na laro, doon na kami pumusta. Sinadya naming sa kabilang kupunan kami pumusta at kalabanin yung mga lalaking yon dahil nakita namin na sa kabilang kupunan naman po sila pumusta. Tignan na lang natin kung sino yung mananalo. Patawa-tawa pang sabi ni JD. Napatitig naman ako sa dalawang lalaking yon. At muli kong napansin na talagang parang galit yung pagtitig sa akin ng isa doon sa mga lalaki. Makalipas lamang po yung higit na mga 20 minutong paglalaro, nalaman na nga yung nanalo at saktong nanalo yung pinagpustahan namin. Kinuha naman namin noon yung aming perang napanalunan. Habang kinukuha namin noon yung aming pera ay nagtatawanan kami. Pero bigla kaming nakarinig ng sigawan. Napalingon kami roon at nang makita namin kung sino yung pasimuno nun, at nang makita namin kung sino nga ba yung pasimuno, ay nakaramdam kami ng inis. Alam kasi naming talo sila, kaya marahil yun yung dahilan ng kanilang galit. Hindi na kami nakatiis noon, lalo na nga nung tinuro ako ng lalaking parang wala sa sarili. Galit na galit kasi yon at parang nanginginig na ang buong katawan. Kita ko ring halos naglalaway na yon na animoy napabaliw na. Kanina pa kayo ah. Sigaw pa nito sa akin. Walang ano-ano, bigla po nito akong sinugod. Hindi na ako nakapaghanda pa at natamaan po nito ako ng suntok sa bibig. Nagulat ako sa kanyang lakas dahil parang dalawa yung sumuntok sa akin. Dahilan para mapalumpasay po ako sa lupa. Tinulungan ako ng aking mga kaibigan na makatayo. Habang yung lalaking sumuntok sa akin ay pinipigilan ng kanyang mga kasama. Sinubukan kong pigilan noon yung aking sarili. Ngunit muli namang sumigaw yung aking nakaaway. Gusto ba talaga ninyo ng gulo? Kanina pa kasi kayo eh. Lalo ka na. Sigaw pa po nito sa akin. Na parang akala yata nila ay sila yung aming pinagtatawanan pero hindi naman. Dahil doon, hindi ko na nga napigilan yung sarili ko at nagawa ko rin po yung suntukin. Gaganti pa sana ng suntok yung lalaking galit na galit nang makarinig kami ng pagpito. Doon na nga nagtakbuhan. Tumakbo po yung mga lalaking yon at humabol na rin kami sa kanila nang sa gayon ay hindi kami mahuli ng mga tanod. Nang mawari ng dalawang lalaking yon na humahabol kami sa kanila, napasigaw pa nga po yung isa. Babalikan kita. Humanda ka sa akin. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Wika pa po nito. Hindi na po namin yon inisip pa at nagpasya na nga kaming umuwi nung wala nang humahabol na tanod. Nang makarating kami sa aming baryo noon, nagtawanan na lang kami dahil sa mga nangyari sa amin. Parang unang gulo natin to ah. Natatawang sabi pa ni Leo. Hayaan nyo na nga yun. Napakapikon kasi. Hindi naman ginagalaw pero galit na galit. Sabi ko lang po nun at napahawak sa namamaga kong bibig bago tuluyang umuwi. At ginamot ko po muna yon. Pagka-uwi ko sa aming bahay, agad nga akong nagpahinga
Nagulat na lang ako at agad na napabalikwas nang ginising ako ng aking ina. Ano bang nangyari dyan sa bibig mo? Tanong pa po nito. Nung unay nagdadalawang isip pa sana akong sabihin sa kanya kung ano nga ba yung nangyari sa akin. Ngunit nung pinipilit po nitong malaman ay hindi na nga rin ako nakapaglihim. May nakaaway po kasi kami sa kabilang baryo. Hindi naman po ako yung naunang nakipagsuntukan eh. Hindi kasi matanggap ng mga lalaking yon na natalo sila sa pustahan. Paliwanag ko pa sa aking ina. Napailing naman po ito sa akin dahil sa mga sinabi ko. Ikaw talaga, Maximo. Baka kung sino na yung nakaaway mo ah. Kilala mo ba? Tanong pa ng nanay ko sa akin. Napailing ako bilang tugon sa kanya. Napaisip din ako ng mga sandaling yon. Dahil hindi ko nga rin alam kung dayo ba o taga roon yung mga lalaking yon. Mag-iingat ka ngang bata ka. At baka sa sunod na madawit ka sa gulo, ay iba na yung makaaway mo. Wika pa ng aking ina na labis kong pinagtaka. Tatanungin ko pa sana siya kung ano nga ba yung kanyang ibig sabihin. Ngunit hindi ko na nagawa dahil nagpaalam na itong matutulog na. Kumain na lang ako noon at nang matapos sa aking pagkain, nagpasya na nga rin akong mahiga sa aking kama. Kalaunan, nakaidlip na rin po ako dahil sa pagod. Nasa kalagitnaan ako ng pagtulog. Napabalikwas ako nang may maulinigan akong ingay sa labas ng bahay. Bukas rin yung aking bintana. Kaya doon ko nga itinoon yung aking pansin. Nakaamoy na po ako noon ng mabahong samyo na talagang kakaiba. Napakunot-noo pa nga po ako noon eh. Napaisip na lang din po ako noon. Ano kaya ang ingay na yon? Tanong ko pa sa sarili at bumangon mula sa aking pagkakahiga para sumilip sa labas ng aking bintana. Madilim na yung paligid ng mga panahong yon at wala naman akong nakitang kakaiba sa labas. Sa aking pagtatansya, may mga nasa 10 PM na rin po yon. Aalis na nga sana ako at babalik sa aking pagkakahiga nang matigilan ako dahil may naulinigan po akong mga pagyabag. Kaya hindi ko na napigilan pa yung aking kuryosidad sa kung anumang pinagmumulan ng ingay na iyon. Kumuha na po ako ng ilaw at inilawan ko yung paligid. Wala namang tao ah, sabi ko pa sa aking sarili. Ngunit patuloy ko pa ring naririnig ang mga pagyabag. Dahil sa inis at labis na kuryosidad, napagdesisyonan ko na lumabas na nga rin ang aming bahay. Nung nandoon na nga ako, nilibot ko yung paligid. Ngunit wala pa rin akong nakitang kahit na anong posibleng gumawa ng ingay. Patuloy rin akong nakakaamoy ng malansa at nakakasulasok na samyo. Kaya napatakip na lamang ako ng aking ilong. Walang ano-ano. May naramdaman akong tumigil sa aking likuran. Napalunok po ako noon ng aking laway. At iniisip ko kung ano nga ba yon, pero parang nag-aalangan akong lumingon. Pero kailangan. Kaya dahan-dahan nga akong napalingon at napatras ako nang meron akong nakita na isang nilalang na nakadapa roon. Ang kanyang balat ay maitim at parang balot na balot ng langis. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at bilog na parang luluwa na. Habang mabalasik na nakatitig sa akin. Nagsimula po itong gumalaw, kaya napatras na nga rin ako. Narinig ko rin po yung kanyang hagikik, dahilan para manindig yung aking mga balahibo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tanging nasabi ko. Ngunit sa totoo lang ay nagtatapang-tapangan lang po ako ng mga sandaling yon. Pero natigilan na po ako sa aking kinatatayuan na parang hindi makagalaw nung bigla po itong nagsalita. Hindi mo ba ako kilala?
Tanong pa po nito sa akin. At saka napangisi pa po ito. Kasalita po nito at yung boses talagang nagbigay po sa akin ng kilabot. Dahil nga sa kanyang sinabi ay naguluhan po ako noon kung ano nga ba yung mararamdaman ko. Tinitigan ko siya ng mabuti sa kanyang mga mata. Napansin ko na nga po na may pagkakahawig yung mga mata nito sa taong nakaaway ko sa kabilang baryo. Ikaw yung nakaaway ko, di ba? Wika ko pa po noon, kaya napangisi po ito lalo at bigla po itong umangil. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na babalikan kita? Tanong pa po nito. At hindi na nga ako nakagalaw pa nang mabilis po itong lumapit sa akin. Amoy na amoy ko po yung malansa nitong samyo na parang nanunuot talaga sa aking ilong. Lalabanan kita. Hindi kita aatrasan. Galit ko nang sabi noon na parang bahagyang nawala yung takot ko ng mga oras na yon. At napalitan ng galit dahil sa naalala ko bigla yung ginawa nitong panununtok sa akin. Pero sa mabilis na sandali lamang, bigla po itong lumundag sa akin at dinumog po ako nito. Dahil nagawa po nitong itulak ako agad ng mabilis na natumba nga po kaming dalawa sa lupa na umibabaw po ito sa akin. Piliin ninyo ang kinakalaban ninyo. Wika pa po nito. Hindi na ako nakapagsalita. Napangiwi po ako noon dahil sa kirot na nararamdaman ko habang sinasakal po nito ako. Sinakal po nito ako ng ubod ng higpit. Sinubukan kong hawakan ng kanyang kamay para kalagan yung aking sarili. Pero napakadulas po nun. Talagang balot po sa langis na halos hindi ko nga po mahila ng tuluyan. Nais kong makasigaw noon pero hindi ko nagawa dahil parang naipit yung aking lalamunan dulot ng pagkakasakal niya sa akin. Inakala ko pong yun na talaga yung aking katapusan. Akala ko po noon mamamatay na ako. Subalit, nabuhayan ako ng loob nang marinig kong lumangit-ngit yung pintuan ng aming bahay. Pilit po akong lumilingon doon at nakita ko nga yung nanay ko na pababa na at merong hawak-hawak na buntot ng pagi at ilaw. Mura po yun ng mura habang nakatitig sa aming kinaroroonan. Marahil ay nasindak po yung aswang na yon nang makita yung bagay na hawak ng aking ina. Kaya bahagya pong lumuwag yung kanyang pagkakasakal sa akin dahilan para maitulak ko po ito ng buong lakas at mabitawan po nito ako. Bumangon po ako noon agad at patakbo po akong lumapit sa nanay ko na parang batang takot na takot. Hindi ko po itatanggi yon. Talagang grabe po kasi yung kaba na naramdaman ko. Pagkalapit ko po sa aking ina, tinulungan po nito ako. Tignan natin kung talagang agresibo kang aswang ka. Subukan mong lumapit dito at nang malaman mo. Wika po ng nanay ko noon na nararamdaman kong nanginginig rin po yung kanyang katawan, lalong-lalo na ang kanyang kamay. Dahil alam kong natakot rin po ito, lalo na at nakakakilabot yung anyo ng aswang na iyon. Pero pinipigilan lang po ng nanay ko yung takot na kanyang nararamdaman. Hindi po siya nagpadaig doon. Samantalang ako ay tuluyan na nga pong kinain ng kaba. Nung sabihin po yun ng nanay ko, nagulat po kami nang dahan-dahan pong umatras yung aswang na yon. Sabay bigla na nga pong tumakbo palayo. Dahil doon ay nagmadali na nga kaming pumasok sa loob ng bahay at siniguradong nakasara ang lahat ng mga bintana at pinto. Ginamot rin ni nanay yung galos na tinamo ko dahil bahagya po akong nakalmot ng aswang na yon sa may bantang leeg. Nang mga sandaling yon, sinabi ko kay nanay na yun yung nakalaban namin sa kabilang baryo dahil nakilala ko. Ang sabi ni nanay noon, mabuti na lang daw at narinig niyang parang may nag-iingay sa labas ng bahay. Dahil kung nahuli raw siya ng labas,
Baka nagawa na akong biktimahin ng nilalang na iyon. Yan na nga ba yung sinasabi ko? Huwag ka kasing sumali sa gulo. Hindi kaduwagan ang pag-iwas sa gulo. Baka hindi mo kasi alam na yung simpleng gulong na pasukan mo ay meron pa palang malalang balik sa'yo. Wika po sa akin ng aking ina. Napatango na lang ako at humingi ng tawad. Napatango na lang po ako noon at humingi ng tawad. Sinabi kong hindi ko na uulitin yon. At kahit dumating man sa punto na meron ulit kukursonada sa amin, ay hindi ko na nga po papatulan pa. Kinabukasan, binalaan ko po yung dalawa kong barkada. Sinabi ko po sa kanila kung ano yung nangyari ng gabing yon. At yung ginawa po namin, nagpunta po kami sa albularyo at nagpagawa po kami ng proteksyon para makasiguro. Sa awa po ng Panginoon, pagkatapos naman po ng gabing yon, ay hindi na po yun naulit. Hindi na rin po namin nakita pang muli yung lalaking yon. Pero nag-iwan po sa amin yun ng aral. Sana'y kinapulutan rin po ninyo ng aral yung kwento kong ito. Hanggang dito na lang at maraming salamat.